marunong sila sa magulang nila paano maging magulang. Nung bata pala, pag dinidisiplina tayo, may pangako pa nga tayo sa ating sarili. Pag ako lumaki, hindi ko gagayahin na tatay ko. Pero ako, the more, ngayon, na ako'y magulang na rin. Hindi manggugulang, magulang. Parent. Parents, parents. Sabi nga nila, alam mo, na-realize ko, the more I look at it, the more I realize my father is wiser than I thought. Kahit na hindi siya nakapagtapos ng college, nakita ko, marunong ang tatay ko. Iba yung wisdom talaga. Iba talaga. So sabi ko, how I wish he's still alive para mapasalamatan ko man lang siya. Kaya alam nyo, wag na natin hintayin ibaba tayo ng Lord. Magpakumbaba na tayo. Kasi nga, wag tayong, magsisimula yun sa wag tayong magmarunong. Kundi ang taong may alam o taong talagang marunong ay yung taong mapagpakumbaba. Okay, Proverbs 12:15 yan, kaagapay, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Magandang paalala ngayong beautiful Tuesday morning. Alright, nagsana ang messages natin dito. Magandang umaga kay Ate Neng Del Rosario, babati kay Doc Helen Torres, sa May 25 at Zia, May 24, Karen Kate, Papa Ellie. Magandang umaga rin kay Mami Lorna Torres, dyan sa Tapulaw, Orani, Bataan. Well, salamat kay Ma'am Emilita Legaspi, no, mapagpala at malamig na umaga. Kaingit naman, taga-sampo so pa kaya kayo. yan. Malamig ang inyong umaga. Sa second na gising tandem, bukod kay Bishop R.A., kagising-gising din ang tandem ninyo, Pastor Eric. Ay, salamat God po. bless FEBC. Praying for your anniversary. Alright. Salamat po. Oo, Pastor Eric, meron na tayong traffic watch ngayon, kaya labas na tayo ng ating hintilan. Pamaman, nagsasakay ako sa taas. Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats. Oras na, Pilipinas. Honda, Kalisada. Metro Manila Development Authority. Kalinaw. Happy Tuesday po, Ma'am Fe. Yes, magandang umaga po sa inyo at sa lahat at nakikinig po. Isahan po natin, ma'am, yung EDSA Southbound. Yan, dito na tayo makakaranas po ng pagbabagal sa may Aurora Orcobao. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito na po sa may Ortigas, hanggang sa split po ng Show Boulevard. Pero pagkapasok natin ng tunnel, mabilis na po yan hanggang pag-ahon. Makakaranas naman po tayo ng pagbabagal dito na po sa may Cloverleaf ng Guadalupe. Tuloy-tuloy naman po hanggang dito sa may split po ng Ayala. Pero after po niyan, mabilis na po hanggang pag-akyat po natin ng Magallanes, hanggang pagbaba, magkakaroon lang po tayo ng pababagal dito na po sa may intersection or split po ng Taft Avenue. Then ang board po naman po ng EDSA, FB Harrison, mabagal na po yan. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Malibay. Pero after po niyan, hanggang pag-akyat, mabilis na po, magkakaroon naman po tayo ng pababagal dito po sa loading bay ng Magallanes. Pero after po ng loading bay, bibilis po tayo, magkakaroon naman po tayo ng pababagal dito po sa may Buendia hanggang makarating po tayo sa may Kalayaan. Pero after po ng Kalayaan, mabilis na po hanggang makarating po tayo ng Guadalupe, magkakaroon lang po tayo ng pababagal dito sa may space po ng Show Boulevard. Pero pagkapasok po natin ng tunnel, mabilis na po yan hanggang makarating po tayo ng Ortigas, magkakaroon lang po tayo ng pababagal dito po sa may split po ng White Plains. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Bonnie Serrano. Pero after po ng Bonnie, mabilis na po hanggang pagdating po natin ng Aurora o Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating po tayo ng Monumento. Then ang Katipunan naman po, southbound. Wala po tayo nakikita na yung pagbabagal hanggang makarating po tayo ng flyover. Hanggang pagbaba, magkakaroon lang po tayo ng pagbabagal. Dito na po sa may Green, malapit po sa may Green Meadows, sa may split. Pero after po niya mabilis na po, magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito po sa may Ortigas, C5 Ortigas. Tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na po sa may Market. Then after po ng Market, mabilis na po hanggang paglabas po natin ng SLEX. Then ang north po naman po ng C5, Levy Mariano,
mabagal na po. Tuloy-tuloy naman po yan hanggang dito sa may Mackenzie Road. Then after po niya, mabilis na po hanggang makarating po tayo ng flyover ng bago dito. Magkakaroon lang po tayo ng pagbabagal dito po sa may Lanosa. Then after po ng Lanosa, mabilis na po ang daan. Magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal dito po sa may speed po ng Ortigas, C5. Then after po niya, pagbaba po natin, mabilis na po hanggang makarating po tayo dito sa may bagong bayan. Magkakaroon naman po tayo ng pagbabagal yung pag-akyat po natin ng Levis flyover. Tuloy-tuloy naman po niyan hanggang dito sa may Boni Serrano. Pero after po ng Boni, mabilis na po hanggang makarating po tayo dito sa may kapit po ng flyover. Tuloy-tuloy na po yan hanggang paglabas po ng Commonwealth. Paalala sa mga motorista po, ang coding po natin ngayon, nagtatapos po ng 3 and 4. Mag-umpisa po yan ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga. Masusundan naman po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. Ang Makati area naman po, 7 din po ang start ng umaga, tuloy-tuloy naman po ng 7 ng gabi. At kung meron po kayo mga na-encounter sa daan na problema o mga kailangan po ng emergency assistance, pwede kayo tumawag sa hotline ng MMDA 136. Yung po alitas sa traffic mula dito sa MMDA Metro Base. Salamat po, Ma'am Fe Karinan mula sa MMDA Metro Base. Meron pa akong isa-shout out dito, Pastor Eric, from Ate Karen Damian. Pabati daw para sa 36th Church Anniversary ng Liano Christian Community, Caloocan. Wow, congratulations. Nung Sunday, nag-speak ako nung hapon sa church na Lifeway Church sa Cainta. At may lumapit sa akin, nakikinig daw sa atin. At ang kanyang ina daw, si Ma'am Iluminada Cruz. Pabati mula sa kanyang anak na si Lito Cruz. Hello po. Morning! Ay magandang umaga rin kay Pastor Jerry Aguilar at kay Ate Jane. Salamat daw sa ating pagbabalita. Alright, si Edmel De Torres, nag-good morning din sa atin, Pastor Eric. Ganon din si Julie Bautista mula sa Manawag, Pangasinan. Hello po! Merong galing ng Bacoor City, no? Si Epifanio Salvador. Galing lang daw siya sa 4 days vacation, back to reality. Galing daw siya sa Bohol. Uy, Grabe sarap. sinasabing sana oil. Arshir, Chocolate Hills, Yeah. syempre yung Panglaw. Oo, hindi mapanglaw sa Panglaw. Masaya Eh, doon, maganda masaya. ang buhangin doon at saka hindi sing crowded pa ng Boracay. Well, alam mo naman, ikaw, alam ko, pala travel ka. Kami, hanggang tingin na lang sa mga pictures Hindi mo naman sa pala. Facebook. Ang tagal na nga nung kami nag-Bohol. Maliit pa si Joshua. Ngayon, mas malaki niya siya sa akin. Well, at least salamat sa Diyos. Hindi ka pa nag-Bohol? Hindi pa. Ito lang nakaraan. Well, Oo. Nagkarlan. Yan. Nakaraan, nagaling ako sa Nagkarlan, Laguna. Oo. Nagturo ako ng nag-team building retreat sa Joshua Meat Products kay Brother Manny Valencia at Sister Virgie Valencia. At nag-speak na rin ako sa church doon, Nagkarlan Ministries for Christ. So, salamat po, salamat. Yun lang ang mga napupuntahan ng mga hamak na katulad. Hindi Yan nga, blessing. Minsan, di ba, ministry, tapos may side trip na pasyal, di ba? Pero seriously, Oo. it's one of my happy places. At Oo. saka ano lang yan, long drive lang. Oh, doon sa Woodland Villa, one of my happy places Ay, kasi kailangan masilip ko yan. ang regret ko lang yung oras na hindi ako makapag-bird photography. Oo. Yun lang kasi may ginagawa, mag-prepare ka sa team building. Oo. Talagang yun lang ang namimiss ko lately. Pero sana, mabigyan tayo uli ng Lord ng Plus one pagkakataon. day. Yan, sabi nga, bullet day. Oo, diba? Alam mo ba yung bullet day? Hindi. Balang araw. Bala. Guess mo ba yun, Nat? Bullet Day. Ikaw talaga? Dahil mong baon? Mr. Jing Hoson nagpapabati ng happy recognition kay Kelaya Kayla Congratulations. Hoson sa JIL Bukawe. Greetings from Proud Family, si Jing, si Ronald, Casey, CK, sa Hoson family. O sa iba pang mga graduates dyan, mukhang panahon ng graduation, ano? Oo. Nakakalito. Ako'y litong-lito. Bakit naman? Nabago nga yung calendar, di ba? Diba, dapat nasanay na tayo. Ngayon lang uli magbabalik. Hindi pa ako. Tapos yun, di ba, gugulo na naman. Wala, mimiss ko yan. Kasi Diba? nagkataon lang may conflict sa schedule ko. Kasi siyempre bilang instructor o professor, diba? nakakasama kami dyan eh.
Yan yung kami, mapalad na kami mga professor na every time may graduation, nagsusot kami ng toga. Oo, diba? namimiss ko yan kasi hindi nga ako nakapunta sa graduation nakaraan ng Phoebias. Oo, yun ang nakikita ko sa Facebook, yung mga estudyante ko, gumraduate na. Congratulations! Eto si Percy de Jose Sagario, nanonood siya sa atin from Nai, Cavite. Ha? At meron taga Nueva Ecija na nagpapabati rin sa atin eh. Yan, si Len Agdon Reyes. Alright. Malayo-layo yun, ha? Magandang umaga din sa mga ka-YouTube channel natin, si Ate Nora Cabantog, kay Kuya Ray Borile. Pa-shout out daw, sabi ni Ate Nora, sa nag-assist sa ospital na bantay sa pagkasali ng dugo na type AB. Dahil lumalapot ang dugo, binantayan po ako ng nurse na si Sofia Gozum at sa iba pang mga nurse at kay Dr. Alexander Go. Salamat po. Salamat sa mga healthcare workers na they do beyond their work. No? Yung talagang dama mo alaga talaga. Hindi lang dahil sa kailangang gawin yung trabaho. Kasama yung duty niya, diba? Hindi lang duty, devotion. Yes, Yan. diba? At Yes. may bagong, may ang galing may bagong kaalaman. Ang English pala ng alimuom ay petrichor. So I was talking about the same. Kasi akala ko lagi ang petrichor ay yung baga laging pleasant ang amoy. Yung pala yung ding alimuom. Salamat, Ma'am Donna de la Paz. Oo, may kasama nga yung bloatedness afterwards. Bloatedness. Kasi natawag kabag. Kapag. Kabag. Pero alam mo, at least, mas social kasi yung pakinggan, petrichor. Diba? May nadagdag sa ating bokabularyo ngayon. Salamat, nandito ka, Pastor. Magandang umaga rin kay Kuya Ed Lagasca, especially daw sa mga taga Glory Fires Christian Church, kina Pastor Nestor Aldea, na kanilang senior pastor. Ito, kailangan batiin ko to, kasi ito yung una kong church. No, si Pastor Ferdy Maat, sabi niya, happy 38th anniversary sa The Forever Love of God. My forever, ang pag-ibig ng Diyos. The Forever Love of God Christian Church, Obrero Outreach. Yan ang una kong church. No, ako'y naging believer. Obrero. Oo, sa Tondo. Ayun, okay. Sa YouTube pa natin si Jessie Floresca, listening while driving, going sa Montalban. Shout out kina Pastor Dennis Basa ng LSF Church and Pastor God at Men's Group ng GLMF. God bless po! May nag-iinggit. Si Jeric Reforma, isang mapagpalang Martes ng umaga po, Ate Heidi and Pastor Eric, always watching po via Facebook Live habang nag-aalmusal. Ay, sarap. Mula dito sa Magaraw, Camarines Sur. Thank you po sa inyong pakikinig. L'Oreal Pharmacy, good morning. Tapos happy birthday! Kay May. God bless you, Sissy. Long life and good health always from Faye Labanda. Happy birthday! Salamat. At meron taga Manawag, ito'y sa probinsya ng asawa ko, Julie Bautista. Yan, galing naman sa Manawag, Pangasinan. Alright, darito muna si Ma'am Lori de la Cruz para ihatid sa atin ang ulat sa lagay ng panahon ngayong Martes. Ma'am Lori, magandang umaga. Magandang umaga, Mama, sa mga kababayan natin. Kasalukuyan, Easter days pa rin nakaka-apekto sa buong bansa. At nagdudulot ito ng bagyo maulap hanggang sa maulap na papawirin sa ubag hanggang tanghali. At pagdating naman ng hapon at gabi ay hindi natin inalis ang mga tsansa ng mga isolated thunderstorms o mga isolated rain showers. Ang heat index na inaasahan sa Metro Manila pwede umabot hanggang sa 44 degrees Celsius sa araw na ito. At sa kasalukuyan, wala naman tayong bagyo na minumonitor inside the Philippine Area of Responsibility. Yan ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, Yes, sir. Good morning po. Ma'am Lori, hindi pa panahon ng tag-ulan, no? Hindi pa talaga nagsisimula, no? Kahit na umuulan-ulan. Definitely hindi pa po onset ng tag-ulan season sa atin, pero masasabi natin nasa transition na po tayo halos. Papunta lang transition. Ay, salamat. Salamat at umorder kayo ng ulan. Thank you po, Ma'am Lori. God bless you, Ma'am. Yes po. Si Dr. Rolando De Leon Jr. nag-advance happy birthday kay Maria Acara Hydrel Parnes. Always be a good daughter to Daddy Tolin and Mommy Dr. Dang. Continue serving the Lord and hello sa mga taga Word of Hope, Paso de Blas Brethren. Ganda naman ang
bilin sa anak, no? Mm-mm. At good morning po kay Angeline Balesteros na nanonood mula sa Vegan. Paborito ko yung ganisa yan. Ay, saka yung empanada. Ay, syempre. Sarap. Parang Oo. yun ang masarap na almusal nat, no? Bakit ba ginugutom natin ang ating sarili? Dahil gutom na po talaga ako. Well, makakasama po natin. Walang ka-plastic-plastic. Ay, maganda yan. Diretsa lang. Oh. Well, kasama po natin ngayon. Ito, isa sa gusto kong segments natin kasi may bago akong natututunan tungkol sa flag. No, ito yung magandang flag, hindi red flag. Kasama natin si Sister Tessa Magtunaw para po sa Bida Bandila. Kung ating kabalikiran, Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Land of Fire, ang bansang puno ng oil at natural gas supply. Saan nga ba ito? Walang iba kundi sa Azerbaijan. Mainit-init pa. Siyempre naman, Land of Fire ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Bida Bandila. Nga pala, Lourdes Magtunaw po, sabay tayong mag-apoy sa pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa bansang bukod sa mahirap bigkasin, mahirap rin ang spelling. Ang bansang Azerbaijan. Alam niyo bang may daang-daang kababayan nating OFW ang nakatira rito? Matatagpuan ang Azerbaijan between Europe and Asia. Salamat sa malawak nitong supply ng oil at natural gas na malaki ang tulong sa bansa. Noong 13th century, bumisita ang manlalakbay na si Marco Polo at nakakita ng oil fountains. Malaki ang papel ng natural gas sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kinikilala rin nila ang kultura at mythology na hindi nagbabago sa nakalipas na panahon. Sa pananakop ng Russia sa bansang Azerbaijan, binigyang diin nito ang ethnic pride, religious devotion at modernization ng bansa. Kaya naman malaki ang influence ng Russia sa kanilang bandila. Binubuo ng 3 colors ang flag ng Azerbaijan. Light blue na isang traditional Turkish flag, green na kulay ng pananampalatayang Islam, at red para sa pagnanais na matatag na modern society at developed democracy. Ang national flag ay may tricolor na blue, red, green, na may puting crescent at white 8-pointed star sa gitna na kumakatawan sa 8 traditional Azerbaijan people. Nakamit ng Azerbaijan ang kalayaan noong August 30, 1991 at ibinigay nila ang watawat na may kulay blue, red, green, crescent at star sa gitna. Ang bansa ay kilala sa mayamang kultura at traditions. Friendly at hospitable rin ang mga tao sa bansa na ito. Kahit anuman ang kanilang naranasan sa nakaraan, naniniwala ang mga tao sa bansang Azerbaijan na ito ang tumulong sa kanila sa kasalukuyan. Muli, the Land of Fire, Azerbaijan. Lourdes Magtunaw po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo. Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila. Salamat, Dessa. The Land of Fire. Para tayo nakarating ng Azerbaijan. Medyo Land of Fire na lang. Opo. Kamapronounce. Kagabay, join us sa ating online community. So, click the link dito po sa ating comment section para sa napapanahong information at inspiration hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Tapos, meron pa rin tayong mga additional na staff na hinahanap para sa FEBC Philippines. Meron tayong job opening para sa production technician sa RTV, staff assistants, production assistants, program producer, production technician, broadcast technician, church relations officer, purchasing assistant, facilities administrator, production assistant on social engagement. Email lang po ng updated resume, samahan ng 2x2 photo at application letter, ipadala sa recruitment@febc.ph. Don't forget din po to like and subscribe ang ating YouTube channel. Hanapin lang ang FEBC PH sa YouTube. Tapos FEBC Philippines naman ang bagong pangalan ng Facebook page ng Far East Broadcasting Company Philippines. Yan, yung mga naghanap ng ministry, tandaan nyo, ministry din ang radyo. Yan, at next week na to, exciting. Next week na? Yes. Hindi pa naman. Pag tinignan mo ang kalendaryo, sabi nga, time is fun when you're having flies. Ano ba kasi tayo? Ay, oo nga, no? Hindi mo na
Nagets, time is fun when you're having flies. Ano meron next week? Well, next week, ika-76 na anibersaryo po ng Far East Broadcasting Company Philippines. At ang ating pong tema, What He Began, He Will Complete. Amen. Yan, ito po sa June 1, next week na. Yan, araw ng Sabado sa Word of Hope sa EDSA po, Quezon City. Tapat pala isang malaking mall, kaya doon kayo mag-park. At alas 8 po ng umaga, magsisimula ang ating programa. Pwede nang pumasok sa venue bandang 6 a.m. Libre po ito. Pwede po kayo magpa-register online. Bisitahin lang po ninyo ang ating Facebook page sa FEBC Philippines para po sa link ng registration. Ako ba automatic na naka-register? Okay lang ako mag-register. You have to. Oo, so pati kami. Ikaw pa ba? Wala ka namang problema sa mga teki-teki na ganyan? Oh, dahil, ganun ba? Okay. Pero may mga challenge na magpa-online register. Pwede pong mag-walk in. Doon na lang po mismo magpa-manual registration. Yan. Ayun nga, pwede naman. At basta importante, magkita-kits. Yes. At siyempre, pipitik tayo doon. Yan na naman yung pitik na yan. Kailangan. Baka pag nakasalubong ka, iwasan ka. Akala pipitikin mo sila sa noo. Picture po yun. Kaya pag Opo. nakita niyo si Pastor Eric, nako, mag-posing-posing na kayo. Yun nga lang ho, wag yung asahan na paglabas nyo may kalendaryo po na may mukha ninyo. Hindi ko yun ang aking lakad. Pero Pastor, maganda yung mga photos na candid lang, no? Oo, hindi yung pa-picture-picture mga gano'n, hindi ho. No? Maganda yung kita yung inyong mga Yung ngiti. stolen. Pero siyempre may magyaya. Pastor ko naman kami. At I will oblige. Yun, no? Damihan mo yung film na dala mo, ha? Ano yung film? Yung dala-develop pa. Ano yung dinidevelop? Ano ko pag-ibig lang dinidevelop eh? Pag 12 shots, ano ba 12 ba? Hindi ko 24 tsaka inabutan 30, yan eh. 60 ba? Hindi, actually, kung hindi na uso ang digital camera, I don't think na nag-involve ako sa photography. Kasi mahal eh. Pero nagkakaroon ng revival. Oh, ang yung mga photography, ganon. na Oo. film photography. Yes. Kaya sa darating ho na Sabado next week, magkita-kits po tayo. Exciting po ito. Ganda yung ating theme. What He began, He will complete. Amen. Okay. Yeah, sabi nga ni Ma'am Percy Sagario, Ma'am Hedy, mula umaga hanggang gabi, nakatune in sa DZS Radio. Nakatune in ako. Salamat. 4:30 ng umaga. Yan ang panggising ko. My favorite station since 80s pa. Dalaga pa ako. Now, 5 na ang apo ko. DCS pa rin ako. Pati Okido na pambata. Pinakikinggan ko. Galing. Binabasa nga ko, sinabi niyang, ate, hindi inabutan na kita. Nagsimula pa lang. Wala. Salamat po sa inyong pagiging kaibigan ng FEBC sa mahabang panahon. Salamat Alright, mukhang puntahan na natin, Pastor Eric, ang mga balitang kinalap ng ating mga Katsi Positive. Pagkat ako'y isang mabuo. Para sa ating mga balita ngayong Mayo 21, 2024 dito sa oras na Pilipinas, si Senator Francis Ortiz Escudero ang humalili kay Senator Juan Miguel Zubiri bilang leader ng Senado. Ito ay kasunod ng sorpresang pagbibitiw ni Zubiri kahapon bilang Senate President. Si Escudero ay ninominate ni Senator Alan Peter Cayetano at nang dahil sa walang